Isang magandang araw ulit sa atin mga ka-hard-coded scholar. So, today, dito naman tayo sa ating panibagong tutorial na kung saan ay tuturuan ko kayo kung paano mag-flash ng Blue Smartphones J4. Ito yung, yung code niya, J1703EQ. So, yun yung ipa-flash natin using SPD Flash Tools. So, as you can see, ito yung model natin, Blue Smartphones. Ayun yung the bypass natin for today. J4 po yan ng Blue Smartphones. So, for this video, we're not using a lock tool, but we will use the SPD Splash tool. Ayun yung gagamitin natin. Right? So, natin patagalin. Tapos na natin intro natin. Pagkatapos ng intro, we start na tayo. Ito, pasok. Intro. 1, 2, 3. Intro. Pasok. Alright, so nagbabalik tayo sa ating tutorial na kung saan nga ito ay sabi sa inyo, bypass natin itong J4 ng Blue Smartphone. So, ano pa yung mga kailangan natin dito? Ang kailangan natin dito is siyempre is yung, yung splash tool tsaka yung firmware nito. Kasi kailangan natin, pagka pinalash natin ito, kailangan meron tayong firmware nito. Downloadable naman ang firmware nito, makakahanap tayo kung saan. Pero maglalagay din ako ng link sa mga firmware ng natin, ng Blue Smartphone J4 na ito para makita nyo. So, commonly, ano yung problema? Bakit kailangan i-flash to? Number 1, nag-stuck na sa logo. May mga tendency na na-stuck na sa logo. Number 2, nagkakaroon ng problem yung program sa pag-install ng mga application. And number 3, yung blackout na. Kagaya nitong smartphone na to, as in kahit i-open natin siya, i-open natin siya. So as you can see, hindi na siya. So blackout lang siya. So hindi LCD yung problem ito kasi nag-test na ako ng mga LCD nito. Wala din. Alright? So, itong cellphone na ito is padala to ni Mr. Alexis Ticon. So, Sir Alexis, if ever na nakita niyo pong video ito, gagawin na po natin yung cellphone niyo, right? So, kung natin patagalin, start na tayo. So, first, dito sa ating splash tool na to, mabilis lang to sobrang bilis lang ito, as in. Sa ating splash tool, gagawin lang natin dito is, ito, download lang kayo nito ng splash tool na to. Then load packet natin siya. So pag load packet natin din, ito yung firmware na dinownload ko sa natin. Ang pangalan niya Blue J4 J170 EQ. Ito yung kanina natin. Importante yung code, wag yung ipaparang bahala yung code niya, importante yun. So J4 siya. Downloadable lang naman to, downloadable lang siya. And make sure pala meron kang driver ng SPD. Okay? Spedroom, meron kang driver niyan. Downloadable din yan. Mahanapin lang yun sa internet. So ito yung Blue J4. Right? So, ito yung, pag download mo siya, ito lalabas yan. Meron siyang ganyan. Ayan yung lalabas niya. Then, dito ka punta sa firmware niya. Sa firmware niya, tingnan mo yung pack. Dapat ang file extension yan, pack, not PAC. Alright? So, i-open natin yan. Click natin to, double click natin yan. Alright? Then, so, i-double check ulit natin. So, as you can see, lakihan ko lang to. So, as you can see, naglo-load siya dito. Naglo-load yung natin, itong part na to, naglo-load siya. Nilo-load niya yung natin, yung pack natin, kumbaga. So, hindi na siya kita dito. Pero dito, makikita niyo yan, naglo-load siya, kumbaga. Okay? So, mamaya natin ipapasok yung natin. Lakihan ko lang to. Para makita rin ng iba. Ayan. So, yan, loading. Wait lang natin yung loading na yan. Hanggang matapos siya. Okay, then i-prepare natin yung ating USB port na nakakonect sa computer natin. Alright? Okay, so as you can see, pag na-load na siya, lalabas na yung natin packet SPD773-1E_XS. Ito na yung version niya. So ito yan, yung generic niya. So ang capacity niya, packet size niya, 1.6 gig. So ito yung load niya. Alright? So, kaya na mag-start. Start downloading na natin yan. Then, as you can see, pag start downloading na yan, dapat nakapatay yung natin. Napatay naman talaga ito, hindi ito nabubuhay. Then after that, gagawin natin is ipapasok natin itong cable na to sa ating cellphone. Ito nakakonekto sa ating computer. Right? Pasok na natin siya. Alright, so wait lang natin mabasa. Yan, nabasa na natin. Okay? So, wait lang natin. Nagbukas na siya. Wait lang natin siyang mabasa. Yun. So, pag nag-file yan, nag-progress na. So, as you can see, pag nag-progress na siya, lalabas na yan.
dire-diretso na po yan sa pagbunaw. Yan, nag-step na yung ano natin, yung booting natin. Dahil lang kasimple siya. Alright, waiting lang tayo na mapasok na lahat ng mga files sa ating system. Yan, sa step natin, system siya, downloading. So in progress na yung pagpasok ng ating mga system files. So kanina napansin nyo, nung pagpasok ko, although napatay siya, nag-open siya, nag-charge siya. So ibig sabihin, pinapasok na or nagkaroon tayo ng connection sa ating gadget and dito sa ating upgrade download na to, na SPD tools natin. Kasi meron tayong driver nun. So waiting lang tayo dito sa ating downloading. Sa downloading ito, then after matapos itong downloading ito, ayun, ganoon lang kasimple, mamaya nasa setup na tayo ng ating cellphone. Mabilis simple lang ito mamaya, wait lang natin hanggang matapos siya. Yan, sige, wait lang natin siya. So time, 71, 73, so ayan yung progress natin, downloading. Ito yung sa system, anong klaseng download sa ating cellphone. So, ayun pinapasok nyo isa sa system na, system part. Nire-replace nyo na. Yung ini-install niyo na yung pack natin itong firmware na din-download natin. Alright, so user data, palitan na siya ng user data, as you can see. Downloading na rin siya. Alright. Okay, Bushcash, vendor natin, in progress na rin. Pinapasok na rin natin. So kasi wala pa siyang update dito wala pa siya Kasi pinapasok pa ng natin ng SPD splash tool natin yung pinaka firmware niya. Yan, as you can see, the status is finished, power off na siya, nag-post na yung progress natin. Alright? So after this step, now we are in this step, we all have to do is just tanggalin na natin yung USB na to. Yan, yung part na yan. Then we need to remove our battery dito sa ating blue smartphone natin. Kanina hindi siya nag-open, right? Ayan, tinanggal ko na yung battery. Alright, tinanggal ko na yung battery, then kabit ko lang siya ulit. Alright, then after that, i-on na natin siya. On na natin. Pag nag-on to, successful tayo. Okay. Alright, so nag-open na. Ibig sabihin, successfully na-flash natin yung ating blue smartphone J4 using this SPD flash tools na to, using the firmware na dindownload natin sa internet. Ganyan, okay, nag-start na. So, may kinaran tayo dito sa ating setup. Sa setup pa kasi natin siya. So, lakayan ko na to. Yan. So, sa setup pa natin to. So, dito, waiting lang tayo. Siguro mga ilang minutes lang yan. Kapag hihintayin natin na ganyan. So, ganyan lang kadali. Once na alam mo yung process na ganyan lang kadali. Kaya kung nagustuhan mo yung video na to, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel para mas marami ka pang masubaybayan na ginagawa natin sa mga cellphone repair natin tsaka sa laptop repair natin. Alright? So waiting lang din tayo sa pag-setup. Ayun! So as you can see, yan nag-hider na siya. So start lang natin. So skip natin yung mga connection. Kasi may mga wala siyang FRP, no? Wala yung smart blue smartphone, wala siyang FRP or reset protection natin. So medyo yan, okay. So skip lang din natin yan. Tanggalin ko yung ilaw natin para medyo maliwanag So skip lang din natin yung natin. Hindi ko ayan yan, okay na, nakita. Alright, so ito skip lang din yan. Continue lang natin. Skip. So yan, medyo maliwanag kasi na. So next, dahil natin yung pangalan daw ng kung ilalagay natin pangalan. So, kasi Alexis po ito. So, pangalan natin yung sa apelido niya. Alright, so as you can see, ito na. Nasa setup pa tayo. Yung passcode natin, nalagyan natin yung passcode natin. Okay, then, all is well. Properly set up na yung ating blue sign up. Tanggalin natin yan. Alright. Ayun. So, that's it. Kita nyo? So, kanina, wala siyang babaan ko yung brightness, masyadong mataas. Nag-repeat yung natin. Yan. So, masyadong mababa. Yan. So, as you can see kanina, wala siyang display or pwedeng boot loop siya or blackout siya. Then, eventually, nung ginamit natin yung SPD flash tool natin, na-flash natin yung firmware niya, automatically na-ayos natin yung cellphone na to. J4 blue smartphone ang cellphone na to. Right? Again, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Kung nagustuhan mo itong video nito, you can like and subscribe
sa ating TikTok account and Facebook page, and then dito sa ating YouTube account natin. Okay? So, if ever na may mga gusto kayo padalang gadget sa akin, PM lang po kayo sa Facebook page, sa TikTok, at saka sa YouTube po natin. Alright? If ever na you want a topic or comment na gusto natin, our topic or technologies na gusto natin i-review or something, you can comment below para matakil natin yan. Pagbibigay tayo din sa gusto nyong pag-usapan natin na yan. Okay? So again, this is Mr. Hardcode, nag-iwan sa inyo ng salita na consistency is better than talent. It's lahat ng ginagawa natin. Always remember, you must have one place and one habit. And also one goal. Maraming salamat and see you in our next YouTube tutorial. Thank you and God bless.